Tinapay mula sa langit. A daily morning devotion with CRC family. Isang mapagpalang umaga kapatid. Ako si Sister Shermine M. ng CRC Calamba Daughter Church. Narito muli tayo upang magpalakas at makinig ng kanyang mga salita. Samahan niyo po kami sa ating programang Tinapay Mula sa Langit, ang pang-araw-araw nating devotion sa salita ng Diyos. Ngayong umaga ay matutunghayan natin ang salita ng Diyos mula sa aklat ng Mga Bilang chapter 15 verses 37 to 41. Ngunit bago po tayo magpatuloy, tayo dumako sa maikling panalangin. Ama namin Diyos, nagpapasalamat kami sa panibagong araw na ito, sa panibagong lakas at buhay na pinagkaloob mo sa amin. Kami ay humihingi ng kapatawaran sa anumang aming nagawa, naisip at nasabi na hindi nagbigay kaluguran sa iyo. Hisin mo ang aming mga puso upang maging magandang sisidla ng iyong mga salita. Ang mga salitang ito naman ay magamit namin sa pang-araw-araw naming pamumuhay at magsilbing gabay habang naririto kami sa mundo. Tinataas namin ang gawain ito. In Jesus' name we pray. Amen. Tayo po ay bumasa sa libro ng Mga Bilang chapter 15 verses 37 to 41 na may pamagat na Reminders for a Holy People. Ako po ay babasa mula sa New King James Version. Sa 37, again the Lord spoke to Moses, saying, Speak to the children of Israel, tell them to make tassels on the corners of their garments throughout their generation, and to put a blue thread in the tassels of the corners, and you shall have that tassel, that you may look upon it, and remember all the commandments of the Lord, and do them. And that you may not follow the harlotry to which your own heart and your own eyes are inclined, and that you may remember and do all my commandments and be holy for your God. I am the Lord your God, who brought you out of the land of Egypt to be your God. I am the Lord your God. It was mentioned here the tassels on the corners of their garments, and the blue thread in the tassels of the corners. So these were intended to remind Israel to whom they belonged. They were God's people. Such reminder can be effective in helping to keep believers from sin and making believers mindful of God. Also, that you may look upon it and remember all the commandments of the Lord and do them. So we might imagine an Israelite being tempted to sin and then catching sight of his own distinctive clothing. This could remind him of who he is and remind him that others can see who he is, a child of God, and not a child of the sin he is contemplating. So sa trabaho, tulad ng sa ibang lugar, lagi may tukso na sundin ang pita ng iyong sariling puso at ng iyong sariling mata. Ang sagot ay hindi huminto sa pagbibigay ng pansin sa trabaho o hindi gaanong seryosohin. Sa halip, maaaring magandang bagay na magtanim ng mga paalala na magpapaalala sa iyo sa Diyos at sa kanyang paraan. Maaaring hindi ito mga tassels, ganyan. Ngunit maaaring ito isang Biblia na makikita sa iyong paningin. Isang alarm na nagpapaalala sa iyo na kailangan mo ng manalangin, or isang simbolo na isinusuot o dinadala sa isang lugar na makakatawag ng iyong pansin. Ang layunin ay hindi para magpakitang gilas sa iba, kundi para ibalik ang iyong puso sa Diyos. Kahit na ito ay isang maliit na bagay, maaari itong magkaroon ng isang makabuluhang epekto. Sa paggawa nito, iyong aalalahanin at gagawin ng kanyang mga utos, at ikay magiging banal sa iyong Diyos. Sa palagay ko, ang pinakamagandang simbolo, gayunpaman, ay iyong dinidikit natin sa ating mga puso kapag sinasaulo natin ang banal na kasulatan. Kadalasang nawawala ng bisa mga pisikal na paalala sa paglipas ng panahon. Ngunit kapag itinali natin ang salita ng Diyos sa ating mga puso tulad ng mga tassels, nagagawa ng Diyos na kunin ang mga tassels na iyon at gamitin ang mga ito upang ipaalala sa atin ang tungkol sa Kanya, sa Kanyang mga salita at sa Kanyang kabutihan sa panahon ng ating pangangailangan. So hindi natin masasabing basta mahal ko ang Panginoon
Panginoon. Nagsisimba ako lagi hanggang nasa tamang lugar ang puso ko. Hindi mahalaga kung ano ang gagawin ko. Napakahalaga kung ano ang ginagawa natin. Nais ng Diyos na sumunod tayo at sumunod sa Kanya. Sa aking pagtatapos, bumasa po tayo sa Colossians chapter 3 verse 17 NLT version. Sabi dito, "And whatever you do or say, do it as a representative of the Lord Jesus, giving thanks through Him to God the Father." So we are the representative of the Lord. We represent the Lord. Marapat lamang na mamuhay tayo ng kaaya-aya sa Kanyang paningin, kahit nasaan man tayo. So sa aking point of view, ngayong ako ay nakahiwalay na physically sa aking CRC Calamba family dahil lumipat na kami ng lugar, that doesn't mean na pwede na ako mamuhay ayon sa gusto ko o sa parang gusto ko. Mahirap. Lalo na kung nasa lugar ka na iba na sa iyong paniniwala. Masarap makisama, oo, pero lahat ng bagay may limitations. Hindi ko pwedeng isang alang-alang ang aking faith para lang ma-please ang mga tao sa paligid ko. Sabi nga, hindi na tayo people pleaser. Kailangan kong tayuan ang aking paniniwala, hindi lamang dahil gusto ko o para sa sarili ko lamang, kundi dahil pinaninindigan ko ang Diyos na nagligtas at kumalinga sa akin. Ang mga post ko ay hindi lamang para ipalaganap ang Kanyang salita, kundi para magsilbing tasas ko rin habang malayo ako sa CRC family. Reminder sa akin na hindi ako pwedeng malibang at makalimot. Tayo po ay manalangin. Mapagmahal na Ama sa langit, maraming salamat sa mga aral na natutunan namin sa iyong mga salita. Salamat sa pag-ibig na mayroon ka para sa amin. Naparito kami sa pangalan ni Jesus upang pasalamatan ka sa 10 utos sa iyong salita, ang Biblia, at sa pagbibigay ng mga tagubiling ito para sa iyong mga anak upang magkaroon ng matuwid na buhay. Iyong ipinahayag na kung mahal ka namin, susundin namin ang iyong mga utos. Ang lumakad na kasama mo ay pag-iwas sa kasalanan. Dapat lagi naming pinapatay ang kasalanan. Baka ito ay bumangon at pumatay sa amin. Saan man kami dalhin, hayaan mo sumunod sa iyo gaya ng isang tupa na sumusunod sa kanyang pastol. In Jesus' name we pray. Amen. Maraming salamat po sa inyong pakikibahagi sa ating programa. Lagi po natin pagnilayan ang salita ng Diyos mula sa ating puso dahil lubos ang magiging kaunawaan natin dito. Muli po nyo kami samahan bukas sa pagninilay ng kanyang mga salita dito sa programang Tinapay Mula sa Langit. Malaya po nyong i-share ang video na ito upang kayo rin ay maging pagpapala sa iba. Pagpalain po tayong lahat ng Panginoon. Magandang umaga.